Pinatutukoy na ng liderato ng Senado sa Land Transportation Office o LTO kung sino ang may-ari ng puting SUV na may protocol plate number 7 na dumaan sa EDSA busway at tinakasan pa ang mga traffic enforcer. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, wala kasi silang record o hawak na listahan ng mga mambabatas na inisyuhan ng protocol plate. Pero nilinaw po ni Escudero na mayroong paglabag na nagawa ang nasabing puting SUV, pag-aari man ito ng sino man sa mga mambabatas o opisyal ng gobyerno. Kumuha tayo ng karagdagang detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, kumalat nga ang isang video kung saan dumaan sa EDSA busway ang isang SUV na may plakang 7. Yung plakang yan ay ginagamit lang ng mga senador. Pero ayon sa liderato ng Senado, ito ay iniimbestigahan pa ng Land Transportation Office at wala pa silang mailalabas na detalye hinggil dito. Inamin ni Senate President Francis Escudero na wala silang record sa mga sasakyan ng mga senador na naisuhan ng protocol plate na 7. Ayon kay Escudero, ang mga senador kasi mismo ang nagre-request sa Land Transportation Office para mabigyan at gumamit ng protocol plate. Pakiatras po, pakiatras. Sir, pakiatras po. Una rito, nag-viral ang video kung saan hinarang ng mga tauhan ng DOTR ang isang SUV na may plakang 7 matapos dumaan sa EDSA busway. Sir! Sir, license po, license. Driver's license po. Baka sumapit ka. Sumapit ka. Pero sa halip na huminto at magbayad ng multa, umatras ang Escalade at tumakas. Natitikitan, umatras na. Nilabag sa na batas yung SUV yon na dapat panagutan. Hiniling ko na sa LTO na alamin kung sino nga ba ang pinagkakakilanlan ng may-ari at gumamit nitong kotseng ito, pati na rin yung plaka para malaman kung ito nga ba'y issued sa isang miyembro ng Senado. Sabi ni Escudero, iniimbestigahan na ng LTO ang issue dahil ito ang nakakaalam kung sino-sino ang naisuhan ng protocol plate dahil hindi raw ito automatic na ibinibigay. Pero hindi naman ani ipinagbabawal sa memorandum ng LTO na gumamit rin ng protocol plate ang asawa, kamag-anak o sino mang staff ng isang senador. Pero sa kaso niya, dalawa lang ang inisyong plaka ng LTO para sa harap at likod ng isang sasakyan. Yan ay nire-request. So LTO nakakaalam kung sino nag-request. Ang LTO nagre-request ng registration bago nila issue ng plaka. So yung 7 nakadikit yan sa partikular na kotse. Sa ngayon, hindi niya pa tinatanong ang mga kapwa mambabatas kung kanino o kanila ang puting SUV. Wala pa rin naman daw anyang senador na kumakausap sa kanya para angkinin o itanggi ang naturang sasakyan. Kung sakaling sa senador ang sasakyan, sinabi ni Escudero na maliwanag na lumabag sa patakaran dahil pumasok sa hindi dapat pasuking bus lane at tumakas pa sa traffic enforcers. Umatras na. Ali, sa isang statement na inisyo ngayong gabi ng Land Transportation Office, sinabi nito na peke ang protocol plate kung saan nag-viral na SUV. Sabi ng LTO, wala daw kasi silang inisyong ganitong protocol plate sa kaparehong sasakyan o doon sa Escalade na siyang nag-viral at nakitang dumaan sa EDSA busway. Gayunman, nakikipag-ugnayan na sila sa DOTR SAIC para alamin ang lahat ng detalye, partikular na kung sino yung may-ari ng naturang sasakyan para isuhan ng show cause order. Sabi ng LTO, tiyak na mananagot
sino man yung nakasakay o yung driver ng naturang sasakyan. Sa policy ng LTO, maaring mabigyan ng protocol plate ng hanggang 3 ang Pangulo hanggang sa Chief Justice. Pero yung ordinaryong senador at mga kongresista, pwede daw bigyan ng protocol plate hanggang 2 uri ng sasakyan. Ali. So, Mayan, kung meron ng pahayag ang LTO na peke itong protocol plate na to, hindi na susulong itong usapin na kung kaninong senador yung sasakyan. May mga lumalabas kasing impormasyon, Ali, na itong sasakyan ay pag-aari daw ng isang senador na may initial na S. Pero hindi pa yan kumpirmado. Gayunman ay beverifikahin daw ang lahat ng impormasyon na at hihingin daw ito ng Senado kahit pa itong protocol plate na ito ay peke. Oo. Kasi Mayan, syempre ang social media mas mas advanced na, 'di ba? Natukoy na kung sino na ang mas supposed to be nung senador ang tinutukoy. So syempre, ano pa 'yan, subject to validation pa 'yan, ano? Pero kung sakali man na ang gumamit nga ay yung sabi mo na pinapayagan naman na hindi yung mismong senador ang gumamit ng sasakyan na may protocol plate. So yung ang may paglabag ay yung nagmamaneho nung SUV. Mananagot pa rin, Ali, base dun sa interview natin kanina kay Senate President Escudero, ay yung driver na siyang nagmamaneho. Una, yung paglabag niya sa batas trapiko. Pangalawa, ay yung tumakas siya dun sa mga tauhan ng DOTR na dapat ay binigay niya yung kanyang lisensya at nagpa-issue na lang siya ng ticket. Okay, ito ay ating susubaybayan. May katotohanan ba yun? Nag-dirty finger pa raw. Huli ba sa video yon? Doon sa video, Ali, ang information nag-dirty finger pero itinaas niya, natabunan yun ng cellphone. Kaya ang akala nung ating mga kababayan, nag-dirty finger. Oo. So marapat lamang na itama natin yung kumakalat na mga impormasyon. Mayan, maraming salamat. Mayan Corvera po, live! Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.